Tayo pong lahat ay manalangin. Samahan po ninyo ako sa isang panalangin. Amang banal, tunay po na karapat dapat kayong purihin at pasalamatan sapagkat kayo po ang Diyos na buhay. Salamat Panginoong Hesus, kayo po ay namatay upang bayaran ang aming mga kasalanan. Subalit kayo rin po ay muling nabuhay bilang katibayan na tunay ngang bayad na ang kasalanan ng lahat ng sasampalataya sa inyo. Kaya Panginoon, kami po'y nagkakatipon sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming Panginoon at nag-iisang tagapagligtas. Pagpalain mo po ang aming pagtitipon at ang mga katotohanan ng mga salita mo na aming tatalakayin ang magbigay sa amin ng kalakasan, ng pag-asa sapagkat si Jesus ay tunay na nabuhay na maguli at kailanman hindi na mamamatay. Ito po ang aming pag-asa, ito ang aming kaligtasan. Ito ang katotohanan na magdadala sa amin sa isang matayog na paglilingkod at pagsunod at pangangaral ng ebanghelyo sa mga tao. Kaya naman o Diyos, pagpalain mo po kami sa umaga na ito sa inyo pong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Manatili po tayong nakatayo bilang pagbasa sa salita po ng Diyos. Matthew chapter 28 verses 1 to 6. Titignan po natin ang buong kabanata, titignan natin ang buong Matthew 28, pero ang pagbasa po natin ay hanggang verse 6 lamang. Flash on your screen is Matthew chapter 28 verses 1 to 6. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Now, after Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothing white as snow. And for fear of him, the guards trembled and became like dead men. But the angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he has risen as he said. Come see the place where he lay." May the Lord add blessing to the reading of His Word. Kayo po'y makakaupo na. Ang pamagat po ng ating pag-aaral sa umaga po na ito, in celebration of the resurrection of our Lord Jesus Christ, is the resurrection and the Great Commission. The resurrection and the Great Commission mula po sa Matthew chapter 28 verses 1 to 20. Titignan po natin itong big chunk of chapter, of passage na ito, no, itong conclusion ng ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo. Napakaganda po ng ating mga inawit. Nagbibigay sa atin ng iba yung pag-asa. Nagtuturo po sa atin ng mga katotohanan na dahil si Jesus ay buhay, buhay din ang ating pag-asa. Alam niyo po, ngayong linggo, magtataas na naman ang mga produktong petrolyo. Madaming mga tao ang nangangamba at hindi po tayo exempted doon. Sapagkat alam natin ang epekto kapag ang petrolyo ay nagtataas. Pero napakaganda na sa kabila ng mga pangyayari sa ating paligid, pangyayari sa ating mundo, na paalalahanan tayo na ang pag-asa natin, hindi yung merkado. Ang pag-asa natin, hindi yung ekonomiya, ni hindi nga ang ating mga sarili o ang ating mga trabaho. Ang tunay na pag-asa natin ay si Jesucristo. Mapanghahawakan din natin ang pag-asang yon sapagkat si Jesucristo ay hindi nanatiling patay. Hindi siya nanatili doon sa krus. Muli siyang nabuhay. Yan po ang pag-asa ng lahat ng mananampalataya mula pa nung una maging hanggang ngayon at hanggang sa hinaharap. Hanggang muling magbalik ang ating Panginoong Hesukristo. Yan din po ang dahilan kung bakit lagi tayong nandirito tuwing araw ng linggo. Kung bakit tayo gumigising ng maaga. Kung bakit nandito kayo sa kabila ng mahalang gasolina. Sapagkat alam natin, sapagkat alam ninyo na worshiping the risen Savior
is all worth it. At sa kanyang muling pagbabalik, gaganapin niya, lulubusin niya ang ating kaligtasan. Alam niyo po, the resurrection of Jesus from the dead is the core foundational doctrine of Christianity. May mga nagsasabi pa nga na actually sabi nila, hindi naman talaga yung Biblia as the Word of God ang pinaka-importanting doktrina ng Kristyanismo. It is the resurrection of Christ. Pero syempre, debatable yung statement na yon. Pero ang punto lamang, ganun kahalaga, ganun ka-foundational ang muling pagkabuhay ni Jesus na kung hindi totoo na muli siyang nabuhay, walang kwenta ang pananampalatayang Kristiyano. Without the resurrection of Jesus, there would be no Christianity. Without the resurrection of Jesus, there would be no church. Walang halaga, walang silbi ang mga pagpapagal natin. Sayang lang yung pinanggas ninyo papunta dito kung si Jesus ay hindi muling nabuhay. Sayang lang yung ginastos natin nung nagpunta tayo sa Makabebe kung si Jesus ay hindi muling nabuhay. If Christ has not been raised from the dead, there would be no gospel. And therefore, there would be no salvation and forgiveness of sins. Maliban sa mga binanggit ko kanina, kung hindi muling nabuhay si Jesus, wala tayong kaligtasan. Hindi totoo na pinatawad na ang ating mga kasalanan. Wala tayong pag-asa. Parurusahan pa rin tayo sa ating mga kasalanan if Christ has not been raised. Without the resurrection of Jesus Christ, there is no ultimate hope. I mean, every week, 10 pesos, 20 pesos ang pagtaas ng petrolyo, at susunod na lahat ng mga bilihin. Kung hindi muling nabuhay si Jesus, kahabag-habag ang ating kalagayan. Kung hindi muling nabuhay si Jesus, wala tayong ibang aasahan, wala tayong totoong pag-asa. Lalo na sa ating kapanahunan ngayon na kung saan hindi natin alam kung meron pa ba tayong kakainin o matitirhan sa kinabukasan. Pero ito po ang mabuting balita. Si Jesus ay muling nabuhay. Si Jesus ay tunay na nabuhay na maguli. At ang kanyang muling pagkabuhay ay patunay na lahat ng kanyang sinabi, lahat ng kanyang mga pangako ay mapanghahawakan, mananatili, hindi magbabago, at karapat-dapat ng ating pinakamataas na pagsunod, pagtitiwala, at maging paglilingkod. Other than being the core doctrinal foundation of Christianity, the resurrection of Jesus Christ is also a historical reality. The resurrection of Jesus Christ is a historical reality. Ibig sabihin mga kapatid, totoong nabuhay si Jesus dito sa mundo. At dahil totoong nabuhay siya dito sa mundo, tunay din na siya'y ipinako sa krus. Meron tayong mga ebidensya outside the Bible na nagpapatunay na ipinako nga si Jesus. Pero hindi lang yon. Totoong nabuhay din siya mula sa mga patay. Ang muling pagkabuhay ni Jesucristo ay naitala sa kasaysayan. Totoong nangyari sa kasaysayan. Ibig sabihin mga kapatid, ang ating pananampalataya ay hindi po kathang-isip. Ang ating pananampalataya ay merong solidong basihan. Hindi po ito alamat, hindi po ito sabi-sabi, ito'y katotohanan. Dahil ito'y katotohanan, karapat-dapat sandigan ng pag-asa at pananampalataya.
It is the foundational doctrine of Christianity only because it is rooted in real historical events. The resurrection is the foundational doctrine of Christianity only because it is rooted in solid historical events. Totoong nangyari sa kasaysayan. Meron tayong mga ebidensya na matibay, reliable, mapanghahawakan na nagtuturo, nagpapatunay na si Jesus ay muling nabuhay. Pakinggan po ninyo ang sinabi ng isang scholar, isang historian na isa ring mananampalataya. Sabi po ni Dr. Gary Habermas, sabi niya, the resurrection of Jesus is the best attested event in ancient history. It is not just a matter of faith, it is a matter of history. Oo, nananampalataya tayo na si Jesus ay muling nabuhay, pero ang pananampalataya natin na siya ay muling nabuhay ay hindi bulag. Ang ating pananampalataya kay Jesucristo ay merong matibay at totoong basihan. Because His resurrection is a matter of historical event. Pagpapatuloy po ni Dr. Gary Habermas, we have more evidence for the resurrection of Jesus than we do for almost any other event in the ancient world. Mas madami daw ebidensya na nagpapatunay na muling nabuhay si Jesus kaysa sa ibang mga pangyayari noong unang panahon. Mas madaming iniwang ebidensya ang Diyos para patibayin ang ating pananampalataya kay Jesucristo. Para sabihin sa atin na hindi mayayanig ng kahit anong mga bagay o ng kahit anong mga pangyayari ang katotohanan na si Jesus ay muling nabuhay. Dahil sa katotohanan na yan, buhay din ang pag-asa mo at pag-asa ko. Ito naman, isang theologian, sabi po ni Dr. Ian Hamilton, sabi niya, for the early church, Jesus' resurrection was not simply a supernatural fact to rejoice in and to proclaim. It stood at the very heart of the gospel. So ano ang pagtingin ng isang theologian sa muling pagkabuhay ni Jesus? It is a supernatural event. Bakit? Kasi binuhay ng Diyos si Jesucristo. Sabi ng iba, kaya ipinangaral ng mga unang mananampalataya na si Jesus ay muling nabuhay kasi nung unang panahon, madami silang mga pamahiin. Dahil madami silang pamahiin, naniwala sila na pwedeng mabuhay ang mga patay. Alam niyo po mga kapatid, kahit nung unang panahon pa, alam ng mga tao na hindi pwedeng mabuhay ang isang namatay na. Kaya nga ang pagtrato ng theologian na to is that the resurrection of Christ is a supernatural event. Kumilos ang Diyos at binuhay na maguli ang katawan ni Jesucristo. And based from that supernatural fact, ipinangaral at itinuro ng mga sinaunang Kristiyano ang katotohanan ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Pagpapatuloy po ni Dr. Hamilton, far from simply being a powerful, even compelling apologetic, Jesus' resurrection, along with His incarnation, perfect life of covenant obedience, and substitutionary penal atonement, belongs to the essential heart of the salvation that Jesus accomplished. Ibig sabihin mga kapatid, bahagi ng Ebanghelyo ang muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya nakasisiguro tayo na ang mga kasalanan natin ay pinatawad na ng Diyos. Kaya nakasisiguro tayo na ang mga kasalanan natin ay hinugasan na. Tayo'y itinuturing ng matuwid. Walang sala sa harapan ng Diyos
dahil sa muling pagkabuhay ni Hesukristo. Dahil muling nabuhay si Hesukristo, meron kang kasiguraduhan na pupunta ka sa langit. Dahil sa muling pagkabuhay ni Hesukristo, meron kang kasiguraduhan na mananatili kang ligtas. The resurrection is an essential part of the gospel. Whenever we preach the gospel, we are also preaching the resurrection of Jesus Christ. I mean, anong silbi ng pangangaral natin ng kapatawaran sa kasalanan kung yung sinasabi nating tagapagligtas natin ay nanatiling patay? Anong silbi ng ating pagtuturo ng salita ng Diyos kung yung main subject ng ating pangangaral ay hindi pala nabuhay? Kaya naman mga kapatid, meron tayong kasiguraduhan na tunay ang ating pananampalataya. Meron tayong kasiguraduhan na totoo ang ating natotoo ang kaligtasan na meron tayo. Meron tayong kasiguraduhan na mapanghahawakan natin ang lahat ng pangako ng Diyos sa kanyang salita dahil muling nabuhay si Hesukristo. Ibig sabihin, hindi sinungaling ang Diyos. Makatotohanan ang pangako ng Diyos sa kanyang salita, sapagkat ito'y kanyang pinatunayan ng muli niyang buhayin ang Panginoong Jesus. Sabi ng isang kilalang pastor, ang muling pagkabuhay daw ni Jesus ay parang isang malaking resibo na ipinakita ng Diyos sa buong sanlilikha bilang patunay na bayad na ang kasalanan ng lahat ng mananampalataya. Kung nagdududa ka pa rin, kung talagang pinatawad na ng Diyos ang mga kasalanan mo, kung nagdududa ka pa rin kung kaya kang tanggapin ng Diyos at bigyan ng buhay na walang hanggan, tignan mo ang libingan ni Jesus na walang laman. Yan ang patunay na mahal tayo ng Diyos. Yan ang patunay na hindi niya tayo iiwan. Yan ang patunay na hindi nakakalimutan ng Diyos ang kanyang mga pangako. Yan din ang ating pag-asa na anuman ang mangyari sa ating mundong ginagalawan, we will remain unshaken because of the truth of the resurrection. In the gospel account of Matthew, the gospel writer concludes his narrative with the resurrection of Jesus Christ as the risen King and the risen Savior. The resurrection of Jesus is the confirmation of the truth of our faith, the confidence of our mission as believers, and our comfort in the middle of deception. So doon po sa tatlong bagay na yon iikot ang pag-aaral po natin sa umaga na ito. Let's go to point number 1. Point number 1, the resurrection is our confirmation that Jesus is the true Savior. The resurrection is our confirmation that Jesus is the true Savior. Yan po ang mababasa natin sa Matthew 28 verses 1 to 10. Hindi ko na po nilagay dyan. You can check it sa inyo pong mga Bible. Yan po yung itinuturo ng mga passages o ng mga verses na yan in Matthew 28, 1 to 10. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang katibayan, ang patunay na si Jesus nga talaga ang matagal nang hinihintay ng mga Hudyo na Mesyas. Na siya talaga ang ipinangako ng Diyos sa lumang tipan pa na magliligtas sa bayan ng Diyos. The resurrection confirms the truth that Jesus is the long-awaited Messiah of the Jewish people and of the world. Napatunayan na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham.
Napatunayan na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay David, kay Noah, kay Solomon. Hindi nawalan ng saysay yung mga sakripisyo ng mga propeta na nung nangaral sila ng salita ng Diyos ay pinaslang sila ng mga rebelding Hudyo. Hindi nasayang ang kanilang pagpapagal sapagkat dumating ang pangakong tagapagligtas sa persona ni Jesucristo. Paano natin nalaman na si Jesus yung pangakong Mesaya? Ano ang katibayan natin o ano yung bagay na pwede nating panghawakan para makasiguro nga tayo na hindi fake news si Jesus? Dito po, inilahad na sa atin ng manunulat ang patunay na si Jesus nga ang totoong tagapagligtas, ang ipinangakong hari, ay ang kanyang muling pagkabuhay. Na witness ng mga kababaihan, in-announce ng mga anghel, sabi, He is not here, for He has risen. By His resurrection from the dead, Jesus demonstrated the reliability of Old Testament prophecies concerning Him. Hindi lang yung mga sinabi ng mga propeta, pero maging yung kanyang sinabi mismo sa kanyang mga alagad na hindi nila makomprehend. Sabi nila, paano mo tutuparin ang gawa mong pagliligtas? How can you be the Messiah kung ipapako ka sa krus? Hindi magets ng mga alagad. Paano ka magliligtas kung ipapako ka sa krus? Pero nung muli siyang nabuhay, nagkaroon ng ibang pananaw, nagkaroon ng bagong pagkaunawa ang mga disipulo patungkol sa plano ng Diyos, maging yung pagbasa nila sa lumang tipan. Napatunayan na siya nga ang matagal nang hinihintay ng bayang Israel. The resurrection establishes His identity as the true Savior and the true Lord of the world, even in the midst of doubt on the part of some of His disciples and the active opposition of religious leaders. Kung babasahin natin yung verses 16 hanggang 20, di ba, nung aakyat na siya sa langit, sabi ni Mateo, sinamba siya ng mga alagad. Pero meron daw sa kanila na nagduda pa rin. Imagine, nakita na nila na si Jesus ay muling nabuhay, pero meron pa rin mga pagdududa. Pero hindi po naaalis ng pagdududa nila ang katotohanan na si Jesus nga ang pangakong tagapagligtas. Kahit magduda pa sila, hindi nito mababago ang katotohanan na si Jesus ay muling nabuhay. Alam niyo mga kapatid, hindi po nakasalalay sa lakas ng ating pananampalataya ang katotohanan ng ating kaligtasan. Hindi po nakasalalay sa lakas o sa hina ng ating pananampalataya ang katotohanan na tayo'y pinatawad na ng Diyos. Because the basis and the object of our faith is true and genuine, hindi kinakailangan na dapat laging malakas ang pananampalataya natin. Because alam natin na merong mga pagkakataon sa ating buhay na napakahirap maniwala, napakahirap manampalataya. Meron pa din tayong mga pagdududa, meron pa din tayong mga katanungan. Pero salamat sa Diyos, hindi yon ang basihan ng ating kaligtasan. Ano ang basihan ng ating kaligtasan? Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Our faith is real because the object of our faith is reliable. Now, the earthquake and the angel descending from heaven signify a theophany,
or divine appearance. The stone was rolled away not to let Christ out, but to reveal the empty tomb to the witnesses. Siguro nagtataka yung madaming mga tao, no? Bakit pati yung pag-roll o yung pag-alis ng malaking bato sa libingan, bakit pati yun ni-report? Sabi ng iba, tinanggal yung bato para makalabas si Jesus. Hindi po yun ang purpose nun. Tinanggal yung bato para makita ng mga alagad na walang laman yung libingan. Mga kapatid, hindi po kailangan ni Jesus na tanggalin pa yung bato na yon para makalabas siya sa libingan. It is for our benefit that the stone was rolled away. Para makita ng mga alagad, para makita natin, wala siya sa libingan. I think it was in the gospel account of Luke, yung parallel passage, either in Luke or in John, sabi ng mga anghel, "Why do you look for the living among the dead?" Grabe, no? Parang yung mga anghel, parang isang malaking kabalintunaan sa kanila, anong ginagawa nyo sa libingan? Hindi nyo siya makikita dito. Wala siya dito. Sapagkat hindi kailanman kayang pigilan ng kamatayan ang anak ng Diyos sa pagtupad ng kanyang layunin na iligtas ang lahi ni Adan. God Himself made the announcement that Jesus rose from the dead using the earthquake and the appearance of angels in the scene. Bakit mga anghel yung nag-announce? Because yun ang trabaho nila. They are messengers. Ibig sabihin, nung sinabi ng mga anghel na wala siya dito, muli siyang nabuhay, it is as if God Himself is telling the disciples, ako na mismo ang nagsasabi sa inyo, wala siya dito. Muli siyang nabuhay. As Dr. Thomas Constable notes, the earthquake was not the cause of the resurrection, but the announcement of it. Kasi ginamit ni Lord yung earthquake para mawala yung bato sa libingan. Hindi para gisingin yung bangkay na nandoon sa loob, pero para ipakita doon sa mga titingin o doon sa mga ayaw maniwala, tignan ninyo, naghahanap kayo ng patunay na muling nabuhay si Jesus, balikan ninyo kung saan siya nilibing. Tignan ninyo ang libingan niya, wala ang katawan niya doon. Sabi ng iba, at yung ipinakalat ng mga Hudyo, mga religious leaders, makikita natin mamaya, ninakaw yung kanyang katawan. Kung totoong ninakaw ang kanyang katawan, bakit hindi na-produce yung katawan? Para iparada sa buong Jerusalem at patunayan na hoax yan. Ito yung bangkay ni Jesus, nakita namin, hindi siya nabuhay. Where is the body? Walang na-produce na bangkay kasi walang bangkay. Pero mamaya, titignan po natin yan. Ang point lang mga kapatid, ipinakita ng Diyos mismo sa pamamagitan ng paggulong ng malaking bato sa libingan na wala ang katawan ni Jesus doon. Ibig sabihin, totoong nabuhay siya tulad ng kanyang sinabi sa kanyang mga alagad nang kasama pa nila si Jesus. The resurrection proved that Jesus is God. Pagpapatunay din niya na ang Panginoong Jesucristo, bagamat siya'y tunay na tao, siya din ay tunay na Diyos. Siya ang anak ng Diyos, the second person of the Trinity. Ang kanyang muling pagkabuhay ay nagtuturo sa atin na siya ay Diyos and therefore karapat-dapat ng ating pagsamba at ng ating debosyon tulad ng ginawa ng mga kababaihan nung nakita nila ang Jesus na muling nabuhay. The women
when they saw the resurrected Lord, immediately bowed before Him and worshiped Him. Ganun yung response nila, no? I mean, dapat lang na sumamba tayo kay Jesus. Hindi lang dahil siya ang nagligtas at namatay para bayaran ang ating mga kasalanan, pero dahil siya ay karapat-dapat ng ating pagsamba sapagkat siya ay Diyos. And all the more, mas karapat-dapat siyang paglaanan ng ating mga pagpupuri sapagkat siya'y naging tao alang-alang sa atin. The reverence of these women demonstrate the truth about the divinity of Jesus as the Son of God. Hindi niya pinigilan ang pagsamba nila sa Kanya. Hindi niya sinabing, wag niyo akong sasambahin. Hindi ako Diyos, tao lamang ako. Walang ganon. Tinanggap ni Jesus ang pagsamba ng mga babaeng ito sapagkat yon ang nararapat. Sapagkat siya ang anak ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, worship is the only proper response to what Jesus did for us on the cross. Let me repeat, worship is the only proper response to what Jesus did for us on the cross, including His whole life on earth, and the resurrection being the supreme demonstration of His divine power and identity. After mong malaman yung sakripisyong ginawa ni Jesus, after mong makita na hindi ka karapat-dapat iligtas, pero iniligtas ka pa rin ng Diyos kay Kristo, nang malaman mo na ikaw ay merong buhay na walang hanggan, na ikaw ang tagapagmana ng lahat ng pag-aari at yaman ng Diyos, na ipinakita ng Diyos ang kanyang pinakamatayog na pag-ibig sa iyo nang namatay si Kristo habang ikaw ay makasalanan pa. Ano ang dapat tugon sa ganung uri ng pag-ibig at biyaya at habag kung hindi pagsamba at paglilingkod at pag-aalay ng buhay kay Kristo habang tayo'y may hininga pa? The empty tomb is the declaration of victory that should move us, as the women did, live with fear and great joy to tell the world that He is alive. Yan po ang mensahe natin sa mundo, mga kapatid. Lahat ng mga pag-asa na sinasabi ng mundo sa atin na kapag ito ang ibinoto natin, uunlad ang ating pamumuhay, na kapag ganito ang nangyari sa sistema ng gobyerno ng Pilipinas, mawawala ang kahirapan, mawawala ang korupsyon. Alam niyo mga kapatid, pangarap ko din yan para sa ating bansang Pilipinas. But that is not our ultimate hope. Hindi kasi yan ang tunay na kailangan ng tao. Ang tunay na pangangailangan ng tao ay ang kanilang pagkakasundo sa Diyos. Ang tunay na kailangan ng mga tao ay ang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan na kay Jesucristo lamang matatagpuan. Ito po ang mensahe natin sa mundo. Ito ang mensahe natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya, sa ating mga katrabaho. Ito yung panalangin natin na nawa bigyan tayo ng Diyos ng lakas ng loob na sabihin ito sa mga tao. Sapagkat walang ibang pag-asa maliban kay Kristo Jesus. Dumako po tayo sa pangalawang point. From Matthew 28:11-15, the resurrection is our comfort in the midst of deception and opposition. The resurrection is our comfort in the midst of deception and opposition. Let me read to you Matthew 28:11-15. Pakinggan ninyo yung response ng mga religious leaders. Verse 11, while they were going, behold, some of the guard went into the city
and told the chief priests all that had taken place. So na-witness ng mga gwardya, yung earthquake, yung mga anghel, yung mga babae, nakita nila mayroong nangyaring kakaiba. Something supernatural happened. Verse 12. And when they had assembled with the elders and taken counsel, they gave a sufficient sum of money to the soldiers. Sinuhulan yung mga sundalo. At anong sabi? Verse 13. And said, tell people, his disciples came by night and stole him away while we were asleep. Pero tignan nyo yung sabi nilang dahilan. Sabihin nyo na ninakaw ng mga alagad yung kanyang katawan sa gabi habang kami tulog. If they were asleep, paano nila nalaman? Kung tulog ka, mo alam? You see, twisted yung reason because even the religious leaders cannot deny na wala yung katawan. Walang laman yung libingan. At anong pang sabi nila? Verse 14. And if this comes to the governor's ears, we will satisfy him and keep you out of trouble. So they took the money and did as they were directed. And this story has been spread among the Jews to this day. According kay Kuya Florence, nung nagpunta sila sa Israel, hanggang ngayon, ganon ang paniniwala ng mga Hudyo. Itong sinabi na to ni Matthew in 11 to 15, ganito hanggang ngayon ang paniniwala pa rin nila. You see, grabe yung ginawang deception ng mga religious leaders. Sinuhulan nila yung mga sundalo para magpakalat ng fake news. Ano yung fake news? Ninakaw lang yung katawan, kaya walang laman yung libingan, pero hindi siya tunay na nabuhay. The religious leaders cannot deny the fact of the resurrection of Jesus Christ. That's why they resorted to deception to cover up the truth that Jesus Christ rose from the grave. Kapag hindi mo kayang pigilan ng isang katotohanan, if you cannot deny something that is true, anong gagawin mo? I-deny mo. O kaya magbigay ka ng alternative explanation. In the case of the religious leaders, ano yung alternative explanation nila? Ninakaw yung katawan. Now, tignan po ninyo. Kung totoo na hindi muling nabuhay si Jesus, it would have been easy for them to produce the body. Kasi kung ang claim ng mga alagad, nakita namin siya, muli siyang nabuhay, they can easily refute that claim. Hanapin lang nila yung katawan. Iparada nila sa buong Jerusalem. No, isabit nila sa plaza at sabihin sa lahat ng tao, hindi totoo ang sinasabi nila. Ito ang katawan ni Jesus. But they were not able to produce a dead body kasi wala silang ipoproduce. Yung katawan na nakita ng madaming tao na namatay sa krus, buhay na yon. So anong ginawa nila? Ano na lang? Suhulan na lang yung mga gwardya, magpakalat na lang kayo ng fake news, sabihin nyo ninakaw ang katawan. Pakinggan po ninyo ang sinabi ng isang scholar regarding that. Sabi, the earliest Jewish response to the proclamation of the resurrection was not to point to the tomb, and Jesus was not to point to the tomb of Jesus and say, there lies his body. Or to say that the disciples had the wrong tomb. Instead, they said, the disciples stole the body. Now notice, that is an admission that the body was in fact gone. O nga naman, no? Madali kasing refute eh. They have all the resources. I-produce lang nila yung katawan, yung patay na katawan.
Pero hindi nila ma-produce. Wala silang magawa. They have no choice but to spread lies. Even itong mga nag-oppose kay Jesus, even yung kanyang mga kalaban, hindi nila ma-deny na muli siyang nabuhay mula sa mga patay. Alam niyo mga kapatid, ang isang taong ayaw magpasakop kay Kristo, kahit ahinan, kahit bigyan mo yan ng sangkaterbang ebidensya, hindi yan maniniwala. Ito mga kapatid, nagtuturo sa atin na wala talagang sariling kapasidad ng tao na sumampalataya kay Jesus. Maliban na ang Diyos ang unang kumilos sa atin, buhayin ang ating mga espiritong patay, bigyan tayo ng bagong kaisipan, bagong puso, bagong spiritual life, we will never believe. Even with overwhelming evidence. Ganyan po kalala ang kasalanan na ginawa, ganyan po ang epekto ng kasalanan sa tao. At dito makikita natin mga kapatid na it is by pure grace kung bakit tayo naniniwala. Wala po talaga tayong ambag sa ating kaligtasan. Kaya natin kilala si Jesus ay dahil din sa Diyos. Maging yung ating pananampalataya na instrumento para matanggap natin ang mga pagpapala ng kaligtasan galing sa Diyos. Mula sa kanyang biyaya, mula sa kanyang habag. So the only logical conclusion is that even the religious leaders cannot deny the fact that the tomb of Jesus is empty. The body of Jesus is not in the tomb because He rose from the dead. Mga kapatid, the empty tomb is the ultimate proof that our faith in Christ is not in vain. Marami po tayong pagsubok na pagdadaanan. Maraming mga challenges na kakaharapin ang ating simbahan, ang ating mga buhay. Pero let me encourage you mga kapatid, na magpatuloy. Tunay po ang pananampalataya ninyo kay Kristo. Ang mga pinagdaanan ninyong trahedya sa buhay, ang mga taong nanakit sa inyo, ang mga mahal ninyo sa buhay na namatay, let me say this, hindi po sayang ang lahat ng iyon. Why? Because Christ has risen. Sapat na po yun mga kapatid para magpatuloy tayong sumusunod kay Kristo anuman ang ating kaharapin. Sapat na po yan para makita natin ang katotohanan na hindi man natin maunawaan ang mga pangyayari sa ating buhay. Hindi man tayo magkaroon ng konkretong sagot kung bakit ipinahihintulot ng Diyos ang mga pagsubok o ang mga bagay sa ating paligid. We have the proof, the ultimate proof, na hindi po sayang ang ating pananampalataya kay Jesucristo. People may explain away the resurrection of Christ by deception and active opposition. But the declaration of the Scripture is clear. Jesus rose from the grave. Matthew notes the story is still told. Diba yun yung sabi ng mga talata hanggang ngayon. Yan yung ipinapakalat ng mga Hudyo. Yun ang pinaniniwalaan ng mga Hudyo. Ninakaw ang kanyang katawan.
Matthew notes the story is still told, contrasting the temporary power of a lie with the eternal endurance of the gospel truth. Kahit anong kasinungalingan pa ang ipakalat ng mga tao at ng mga ayaw sumampalataya kay Jesucristo, mga kapatid, hindi po niyan mababago ang katotohanan ng ating pananampalataya. Si Jesus ay muling nabuhay at kailanman ay hindi na mamamatay. At ngayon po, naghihintay tayo sa kanyang muling pagbabalik para tubusin o para ganapin, para kumpletuhin ang ating kaligtasan. Alam niyo po ba, tayo'y muling mabubuhay din katulad ni Kristo. Kapag namatay tayo, kapag namatay ka, hindi ka mananatiling nakalibing. Ikaw ay kanyang muling bubuhayin. At yung katawan na meron si Jesus nung muli siyang nabuhay, ganung klaseng katawan din ang ibibigay ng Diyos sa atin. So we have hope. Na kahit ang kamatayan, hindi kayang pigilan. Yan po ang pag-asa natin. Yan po ang katotohanan. Yan po ang yaman ng pananampalatayang Kristiyano. Kaya po karapat-dapat lamang mga kapatid na ipagdiwag natin ang katotohanan na to. Not only kapag ngayon, Resurrection Sunday, pero every day. Especially every Sunday. When we gather as a church to celebrate the victory of Christ over sin and over death. Despite attempts to suppress it, the resurrection of Jesus stands as a historical fact that cannot be buried. Katotohanan, it is a fact, a reality. Hindi po yan magbabago. Solidong katotohanan na si Jesus ay muling nabuhay. Yan po ang pwedeng panghawakan mo. Yan ang ating pag-asa, yan ang ating sandigan na hindi mayayanig ng kahit anong bagay o pangyayari. Because of that, our only comfort in life and in death is that we belong to Jesus Christ. The rebellious opposition of evil men suppress the truth of the gospel by denying the resurrection of Christ cannot undo the fact that Jesus is victorious over sin and over death. Nagtagumpay ang ating tagapagligtas laban sa kasalanan. Nagtagumpay ang ating tagapagligtas laban sa kamatayan. At ang tagumpay niya ay tagumpay din nating lahat, mga kapatid. We may not have it all in this life, but because Christ has risen sa kanyang muling pagbabalik, lahat ng compensation, lahat ng bagay na hindi natin natamo sa mundong ito, kanyang ibibigay. Everything sad will come untrue sa muling pagbabalik ni Jesus, ang ating buhay na tagapagligtas. This is our greatest comfort even in the midst of deception and opposition to the gospel. Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Point number 3 and last from Matthew 28:16-20. The resurrection is our confidence in the triumph of our mission. The resurrection is our confidence in the triumph of our mission. Open your Bible to Matthew 28:16-20. Samahan po ninyo akong basahin. Ito po yung tinatawag ng marami na Great Commission. Sabi ng Matthew 28:16-20, Now, the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshiped him, but some doubted. And Jesus came and said to them,
All authority in heaven and on earth has been given to me. Ano ang kanyang utos? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. The resurrection is our confidence in the triumph of our mission. Kung pagtitignan natin yung utos ni Jesus, yung kanyang Great Commission, parang possible ba? Talaga ba na lahat ng bansa pupuntahan natin? Pangangaralan natin ang Ebanghelyo? Kanina pong umaga, I'm watching a sermon by John Piper. Sabi ni John Piper, itong pananampalataya ninyo kay Kristo, it will not put you into plane para banggain yung mga nagtataasang building tulad ng ginawa nung 9/11. But your faith in Christ will put you into those planes to save those who did it. Sabi ni Piper, hindi kayo magiging radikal. Hindi kayo papatay dahil sa inyong pananampalataya. Pero pupuntahan ninyo yung mga taong gumawa nun para pangaralan sila ng Ebanghelyo, para ihatid sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. Madami pong mga misyonary ang nagpupunta sa mga lugar na kung saan hindi welcome ang Ebanghelyo. Madami sa kanila ang papaslangin at pahihirapan dahil lamang sa kanilang pangangaral kay Kristo. If Christ has not been raised, sayang ang kanilang mga buhay. Kayo po, di ba meron tayong Mission Sunday? Another offering for our missionaries? If Christ has not been raised, sayang yung mga pera ninyo. Yung ating mga regular offering, if Christ has not been raised, sayang ang mga pera ninyo na ibinibigay sa simbahan na to. Pero salamat, si Jesus ay muling nabuhay. And therefore, we have the assurance, we have the confidence, magtatagumpay ang misyon ni Jesucristo. Aabutin ng Diyos ang lahat ng mga bansa, ililigtas niya ang lahat ng kanyang pinili. The resurrection of Jesus Christ is the authoritative basis of the Great Commission. That's why we go. Because the risen King has commanded us. Anong sabi niya? All authority in heaven and on earth has been given to me. And on that basis, from that assurance, we go out preaching the gospel to people. We are commanded by the risen King to go and preach the gospel to all the world, proclaiming His victory over sin and over death, and calling people everywhere to put their trust and allegiance to King Jesus. Yan po ang ating mensahe sa mga tao. Yan ang mensahe mo sa iyong katrabaho bukas. Yan ang mensahe mo sa katabi mong nakasakay ng jeep. Yan ang mensahe mo sa mga empleyado mo, sa mga tauhan mo, sa mga kaklase mo at sa mga kapamilya mo. You will proclaim the gospel to them and you will call them, put your faith and your trust in Jesus, the risen King. At hindi yan mawawalan ng kabuluhan. Hindi yan masasayang. We are called to make disciples of the nations and to make them obedient to Jesus Christ through teaching and through instruction coming from His Word.
So ipapangaral natin ang ebanghelyo sa kanila, ipipreach natin sa kanila, there is salvation in Christ. Merong pag-asa kay Kristo, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pero hindi lang doon natatapos ang ating misyon. Our mission is to instruct them to obey Christ. Katulad ng gusto ng Diyos din sa atin. Anong gusto ng Diyos sa atin? Maging masunurin sa ating Panginoon, sa ating Hari na muling nabuhay. The mandate is to make disciples, not just converts. By going, baptizing, and teaching all nations. This is a command to be obeyed, not an option. Yung Great Commission, mga kapatid, hindi po yan suggestion. Yan po'y utos ng ating hari. Di ba may kasabihan ng mga Pilipino? Ang utos ng hari, hindi pwedeng mabali. Pero this is not just an ordinary king. This is the King of Kings. So hindi po yan suggestion. It is a command. At yung kanyang pangako, sabi niya, I am with you always. The risen King provides His presence to sustain the mission until the end of the age. Huwag po tayong magdududa. The Lord will provide for His work. Ang ating responsibility is to obey. Saan po manggagaling yung resources? The Lord will provide it. Obey. Act in faith. Kasi ang pangako niya, I am with you always. Jesus promises His presence while we act in His authority. We can boldly proclaim the gospel to all the world because Jesus is risen. Wala namang ibang mensahe na kailangan ng tao kung hindi ang katotohanan yan. Kung hindi ang katotohanan na yan. If Christ has not been raised, kalimutan na natin ang lahat. Mag-imbak na kayo ng pagkain. Mag-imbak na kayo ng gasolina. If Christ has not been raised, magpanik na tayong lahat. Of course, merong healthy kind of panic. Pero even the best preparation cannot make us ready for what is uncertain. But praise God, Christ has been raised. Christ has been raised. We act on the authority of our risen Savior who promised us that He will be with us until the end of the age. Let me close. Tatlong bagay. Number 1, revisit the empty tomb. Anong ating ibig sabihin dyan? Live in the assurance that our faith is based on a living Savior, not on a dead martyr. Buhay ang ating Panginoon. Buhay ang Diyos nating sinasamba. Pangalawa, submit to His authority. Submit every area of your life to the authority of the risen Jesus. And number 3, go and make Christ's disciples. Fulfill the mission of proclaiming the gospel and teaching obedience in our local context and among all nations. May katuturan. It's all worth it. Christ has been raised. Our faith is not in vain. Let us go and make disciples of all nations. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal, salamat po sa inyong mga salita. Salamat sa pag-asa na handog ng muling pagkabuhay ni Jesus. Pagpalain mo po kami even now as we commemorate you in the Lord's table. Ihanda mo ang aming mga puso at ang aming mga isip. Before that, Lord, pagpalain mo po ang aming pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob. Katapatan mo ang siyang aming nakikita sapagkat kayo'y tunay na mabuti at lagi po naming maaasahan. Pagpalain mo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen.